Ikaw ba ay secure o insecure? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung pag-usapan po natin ay may kinalaman po sa election. Now, nung una ko pong na-encounter ito, parang nasa isip ko, election. Kagaya ngayon, mag-e-election na naman, no? Parang may mga kampanya and then may pipiliing mga leader dito sa bansa natin. Now, pag sinabing election sa Bible, ang ibig sabihin nito, ito yung pagpili ng Diyos sa mga taong maliligtas. Ito yung pagpili ng Diyos sa mga taong ililigtas niya sa tiyak na kapahamakan. So, election is the act of God made before the foundation of the world in which He chooses certain individuals for salvation. This choice is not based on any merit or good works on their part, but solely on God's sovereign will and grace. Election reveals God's incredible mercy and highlights the truth that salvation is a gift, not earned by human effort, but given freely by God's grace. Now, dito sa atin, yung election, depende yan sa performance ng mga politiko. No? Yung iba, sumayaw lang. Tuwan-tuwa na tayo, binoboto na natin. Yung iba naman, todo pangako. Tapos natuwa tayo sa mga pangako nila, boto na rin natin. Yung iba naman ay family dynasty. Boto na rin natin yan. Total, familiar naman yung apelido niyan. Now, sa case ng Panginoon, when He chose us, hindi po yun nakadepende sa galing natin, talino natin, pagiging popular natin, or pagiging mabuting tao natin. Nung pinili tayo ng Diyos, pinili niya tayo because of His own pleasure. Yung biyaya lang ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat piliin ng Diyos para iligtas, pero sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya tayo upang maligtas. Sabi po rito sa Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, bago pa likhain ang sanlibutan, bago pa tayo ipanganak, ay pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Dito sa mga verses na ito, hindi nyo makikita dito na pinili tayo ng Diyos dahil minahal natin siya. Hindi po Pinili tayo ng Diyos dahil minahal niya tayo. Pinili tayo ng Diyos at pinakitaan ng kanyang pag-ibig according to His own purpose and will. Ayon sa kanyang sariling kalooban, sariling kagustuhan, wala tayong ginawang kabutihan para piliin tayo ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin, kahit na tayo makasalanan pa. At ang kagandahan po nito, mga kapatid, isang implication nito. Number 1, God will never unchoose whom He has chosen. Kapag pinili ka ng Diyos, hindi darating sa punto ang Diyos na hindi ka na niya pipiliin. Once na pinili ka ng Diyos, God will choose you every day. Napakasarap kung ganyan ang ipinangako ng asawa mo sa iyo, no? Or ng boyfriend mo or girlfriend mo. I will choose you every day kahit na sa mga panahon na hindi ka nakamahal-mahal, mamahalin pa rin kita. Yan yung pangako ng ate ko doon sa asawa niya Kasi mga imperfect people tayo Talagang darating sa panahon na yung partner mo hindi na magiging kamahal-mahal, pero sabi ng kapatid ko, I will choose to love you even though dumating ka sa punto na hindi ka na kamahal-mahal. Kaya ibang klaseng security pag may nagsabi sa iyo nun Sa case po ng ating Diyos sa atin, God will never unchoose whom He has chosen. Ibig sabihin, hindi darating sa panahon na hindi ka napipiliin ng Diyos, sawa na ang Diyos sa iyo, masyado kang makasalanan, paulit-ulit ka sa mga kasalanan mo, ayoko na sa'yo. Hindi niya sasabihin sa iyo yun. Bakit? Not because of the good things what we have done. Not because there's something good in us. Hindi po Because of the Lord Jesus Christ, God will choose you every day. Alang-alang sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita niyo po sa verse natin na ito, dahil sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, we are one with Christ. Verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. It's all because of the Lord Jesus Christ and what Jesus has done on the cross. Binuhos niya yung sarili niyang dugo para hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Because of that, God will never unchoose us. God will choose you every day. Kahit na madalas nagkakasala pa tayo,
at pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, God will choose you every day. Sabi po rito sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Minamahal tayo ng Diyos at walang makapaghiwalay sa atin mula sa Diyos. Kahit na mga anghel, kahit na mga demonyo, kahit anong mga kapangyarihan, past, present, future, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Why? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tanong, are you secure or insecure sa pag-ibig ng Diyos? Sa pag-ibig ng tao, pwedeng maging insecure tayo eh. Pwede nating pagdudahan. Pero sa pag-ibig ng Diyos, we are forever secure. Sabi po rito sa Philippians 1:6, "Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Yung magandang sinimulan sa iyo ng Diyos ayon sa kanyang biyaya ay lulubusin niya. Hebrews chapter 7, verse 25, "Therefore he is able to save you completely." Hindi kanya isa-save kalahati lang. Hindi kanya isa-save ng 25% lang. God will save you completely to the uttermost. Those who come to God through Him because He always lived to intercede for them. Dahil pa rin po ito sa Panginoong Jesucristo. Pangalawang puntos po, God's election is based on grace, not on merit. Nung pinili tayo ng Diyos, hindi ito dahil mabuti tayo, dahil magaling tayo mag-perform. Minsan sa buhay ng mag-asawa, marami mga performance lang eh. Habang nagpe-perform ng maayos si Mr., si Mrs., okay, everything is okay. Si boyfriend, si girlfriend, okay, approve tayo dyan, mahal kita, I love you. Kasi maganda ka, gwapo ka, mabuti kang kasama, masarap kang kasama. Pero sa Panginoon po, hindi ka pinili ng Diyos because there's something good in you. Pinili ka ng Diyos because of His grace. Not because of merit, not because of the good things we are able to do. Sabi po rito sa Deuteronomy, para pong sa Old Testament pa lang, ganun na yung attitude ng Diyos. Sabi rito, "Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa maalinmang bayan." Pinili ng Diyos yung bayan ng Israel, hindi dahil magaling sila, mabuti sila, popular sila, madami sila. Sabi nga rito, "Ni sapagkat kayo nga ang pinakaunti sa lahat ng tao, alipin pa kayo." Pinili ng Diyos sila nung panahon na sila'y alipin pa. Hindi man lang mighty nation, kundi a slave nation. Verse 8, sabi dito, "Kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno." Yun po yung reason, because of God's love. Pinili ng Diyos yung bayan ng Israel ng mga panahon na hindi sila kamahal-mahal at sila ay meron pang ibang mga Diyos-Diyosan, yung sila ay alipin pa sa Ehipto. God's election is based on grace. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. "For it is by grace you have been saved." Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, through faith sa pamamagitan ng pananampalataya, and this is not from yourselves. Ibig sabihin, nung pinili tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, it's not because of us. It is the gift of God. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos, regalo ng kaligtasan. Not by works. Hindi siya dahil meron tayong mabubuting gawa, o pinagtrabahuhan natin yung kaligtasan natin at karapat-dapat tayong tumanggap ng kaligtasan. No, sabi dito, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nung niligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa matuwid tayo, sabi dito, not because of the righteous things we had done, but because of His mercy, because of the grace of God. So God's election is based on grace, not on merit. And number 3 po, God's grace is sufficient to transform lives. Kung ang kaligtasan natin, ang pagpili sa atin ng Diyos ay nakadepende sa biyaya ng Diyos, sa grace of God, yung pagbabago ng buhay natin ay nakadepende rin sa grace of God. God's grace is sufficient to transform lives. Titus chapter 2 verse 11 and 12. "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Okay, nandiyan yung biyaya ng Diyos, kagandahan loob ng pag-ibig ng Diyos. Niligtas niya tayo. Verse 12, "It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions."
Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, tuturuan ka nito na sabihin sa kasalanan, kasamaan, kinakaadikan nating mga kasalanan na no more. Grace po ng Diyos yon kapag nakakatanggi tayo sa kasalanan. No to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ito, yung biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Biyaya po ng Diyos yon. Kung merong transformation na nangyayari sa buhay mo, that's because of the grace of God. Yung biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin, yan po yung magandang sinimulan ng Diyos, kukumpletuhin niya po yan. The grace of God will save you to the uttermost, will transform you every day. Ngayon na nakita natin yung biyaya ng Diyos, hindi nakadepende sa atin. Yung pagliligtas ng Diyos, hindi nakadepende sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende kung nagpapakabuti kang tao o hindi. Nung minahal ka ng Diyos, sa panahong makasalanan ka pa at ako, minahal na tayo ng Diyos. So number 1, find security in God's election. Yung God's election, yung pagpili sa iyo ng Diyos, secure ka dyan eh. Kaya maganda yung title natin ngayon eh. Secure ka ba o insecure? Sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, you are forever secure. Hindi mo natatanungin yung Diyos, Lord, mahal mo ba ako? Sasabihin sa iyo ng Diyos, everyday I love you in Christ Jesus. Kung paanong hindi ko i-reject si Jesus, hindi rin kita i-reject. Kung paanong minamahal ko si Jesus, ganun rin kita minamahal. And that's forever be the case for eternity. Alam niyo po, merong istorya sa Bible. Itong istorya na ito, merong isang propeta ng Diyos, tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. At meron siya napangasawa. Ang napangasawa si Gomer prostitute. Pero prostitute niya talaga yung sarili niya, sumasama siya sa mga ibang mga lalaki. Pero itong si Gomer, si prophet Hosea, lagi siyang sinusundo, ibinabalik, bumalik ka na sa akin. Pinakitaan niya talaga ng pag-ibig dahil sa utos ng Diyos. Paulit-ulit po ito, nakatatlong anak na nga sila eh, si Jezreel, Lo-Ruhami, saka si Lo-Ami. Nakatatlong anak na sila pero paulit-ulit pa rin, pinaprostitute niya yung sarili niya. Alam niyo po, bandang huli ng istorya, andun pa rin si Prophet Hosea, sinusundo niya pa rin. There was a time na naging enslaved na itong babae na ito, kinubos niya pa 15 shekels of silver with barley. Ito, babayaran ko lahat ng pananagutan mo, utang mo sa iba, kung naging concubine ka man, temple prostitute, or whatever na nag-alipin sa'yo, tutubusin kita. Alam niyo po, yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Yung walang hanggan. Kaya hindi, para tayong si Gomer, mga prostitute eh. Tatanungin ba natin si Lord, Lord, mahal mo ba talaga ako? Magdududa ka pa? Wala na tayong pagdududa eh. Si Hosea po, siya po yung picture ng Panginoong Hesukristo na talagang nagpakita ng tapat na pag-ibig sa atin na wagas, walang hanggan, walang katapusan. And we are forever secure in the love of God in Christ Jesus. So find security in God's election. Number 2 po, have a worshipful and grateful heart. Kesa sa puro guilt ang nagdo-dominate sa puso natin, dapat ito mapalitan ng pasasalamat sa Diyos. Lord, thank you because I'm secure in your love. Have a worshipful. Yung lagi tayong sumasamba, nagpapasalamat dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And number 3 po, prove your salvation by living a renewed life. Patunayan natin yung ating kaligtasan at totoo nga na tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos at totoo nga na tayo pinili ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga buhay. Kung walang pagbabago sa ating mga buhay, nangangahulugan lang na hindi tayo tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Sapagkat ang biyaya ng kaligtasan na tinanggap natin ay siya ring biyaya na magbabago sa atin. Kung wala tayong ebidensya ng pagbabago ng buhay, baka hindi nga talaga tayo ligtas. Para po sa ating discussion, pag-usapan natin sa mga discussion groups natin, knowing that God chose you, has chosen you, and will always choose you every day. Pipiliin ka ng Diyos araw-araw. Iibigin ka ng Diyos araw-araw. How does this impact your security in Christ? Are you secure or insecure? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for your unfailing love and grace. I was lost in sin, undeserving and unworthy, yet you chose me. Not because of anything I have done,
but because of your great mercy. When I was unlovable, you loved me. When I was broken, you restored me. Your grace reached me when I had nothing to offer. Thank you for calling me your own, for never abandoning me, and for holding me in your hands. Help me to live in gratitude, to walk in obedience, and to reflect your love to others. All glory belongs to you, my Savior. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope mayroon po kayo natutunan. Pwede niyo pong ipaalam yun sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.